Martial Peak, Kabanata 4509. Divine Flame Cave. Umalis na si Senior Brother Gao. Nagulat si Yang Kai. Bagamat sinabi nga ni Gao Zinpang na aalis siya sa sekta sa loob ng ilang araw, hindi inaasahan ni Yang Kai na mawawala siya sa araw na ito. Ito ay isang emergency. Dahil nagutos na ang mga elder, kailangan nang umalis ni Master. Magalang na sagot ng Medicine Boy. Tumango si Yang Kai. Matapos itong pag-isipan, tinanong niya ang Medicine Boy tungkol sa lokasyon ng Divine Flame Hall pagkatapos ay naglakad pababa ng bundok. Maingat na tinanong ng Medicine Boy si Yang Kai kung kailangan niya ng gabay. Gayunpaman, ang pagkuha ng Alchemy Flame ay hindi dapat maging isang mahirap na gawain. Bukod dito, ipinaalam na ni Gao Zinpang sa mga mula sa Divine Flame Hall ang tungkol dito noon pa man. Sa makatuwid, tinanggihan siya ni Yang Kai. Ang Divine Flame Hall ay matatagpuan sa isang lambak ng bundok kung saan maraming mga bantay. Habang papunta si Yang Kai sa kanyang destinasyon, napahinto siya at sinuri ng ilang beses. Gayunpaman, pagkatapos niyang ipakita sa kanila ang kanyang identity token, magalang na tumabi ang mga bantay sa Divine Flame Hall. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang malaking palasyo at pagpasok pa lang niya ay nakita niya ang 2 taong nag-uusap. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng damit na exclusive sa Heaven Grade Alchemists ng Profound Peel Sect, at sinundan siya ng 2 bodyguard. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na masikip na damit. Hindi naramdaman ni Yang Kai ang kanyang cultivation dahil pinigilan ang kanyang aura, ngunit naramdaman niya na ang lalaki ay isang Spirit Realm Master. Sinabi ng Spirit Realm Master na may itim na damit. Dahil handa ka na, Alchemist Wei, swertihin ka sana. Nakangiting itinago ng Alchemist Wei ang kanyang kamao. Maraming salamat sa iyong mabait na pagbati, Vice Hall Master. Talagang magtatagumpay ako. Total, 2 taon ko na itong pinaghahandaan. Pwede ka nang umalis. Isang tao mula sa Divine Flame Cave ang magdadala sa iyo doon. Tumango ang Spirit Realm Master. Tumango si Alchemist Wei, pagkatapos ay hinakay ang kanyang Blood Warriors patungo sa pinto. Bago siya umalis, sinulyapan niya si Yang Kai nang nagtataka at nagdududa. Sa kabila ng paghahanap ng lalaki na hindi pamilyar, hindi siya umimik. Pagkaalis niya, lumingon ng Spirit Realm Master kay Yang Kai at sinuri siya, pagkatapos ay nagtanong. Alchemist Yang, sa palagay ko, kilala mo ako? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Nakangiting sumagot ang Spirit Realm Master. Kaunti lang ang Heaven Grade Alchemist sa sect, at nakilala ko silang lahat. Ang hindi ko pa nakikilala ay ang bagong sali na Heaven Grade Alchemist. Ipinaalam sa akin ng Alchemist Gao ang tungkol sa iyong pagdating kahapon. Nang marinig ang kanyang paliwanag, nagtanong si Yang Kai. Nakikita ko, paano kita haharapin? Divine Flame Hall Vice Hall Master, Wu Xingqi. Kaya si Vice Hall Master Wu. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at naisip na hindi nakakagulat na ang taong ito ay isang Spirit Realm Master. Dahil siya ang Vice Hall Master ng Divine Flame Hall, ang katotohanan na siya ay isang Spirit Realm Master ay hindi nakakagulat. Pumunta ka ba dito para kumuha ng Alchemy Flame? Tanong ni Wu Xingqi. Oo, tumango si Yang Kai. Sinabi ni Senior Brother Gao na dahil sumali ako sa sect, dapat kong unahin ang pagkuha ng Alchemy Flame. Kahit na si Wu Xingqi ay hindi isang alchemist, alam niya ang 1 o 2 bagay tungkol sa alchemy dahil matagal na siyang nasa Profound Peel Sect. Nang marinig iyon, tumango siya. Dahil sinabi iyon ni Alchemist Gao, hindi magkakamali. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa Divine Flame Hall. May dapat ba akong ihanda? Mahinhin na tanong ni Yang Kai. Nakangiting sumagot si Wu Xingqi. Wala kang kailangang handa. Ang Divine Flame Cave ay isang espesyal na lugar kung saan iniimbak ang alchemy flames na naipon sa paglipas ng mga taon. Kailangan mo lang pumasok at pakiramdaman ang iyong paligid. Hanggat may sapat kang kakayahan, makakahanap ka ng angkop na alchemy flame. Higit pa rito, ang alchemy flames ay maghahanap din ng mga karapat-dapat na masters na susundan. Natarante si Yang Kai. Ibig mong sabihin, ang mga alchemy flames na iyon ay masigla. Tumawa si Wu Xingqi. Ang alchemy flames ay hindi mga buhay na nilalang, kaya bakit sila madadami? Gayunpaman, ang Divine Flame Cave ay isang espesyal na lugar. Ito ay itinayo ng mga ninuno ng Profound Peel Sect na tumatagal ng maraming oras at pangangalaga. Isa rin ito sa mga pundasyon ng sekta. Hindi ako isang alchemist, kaya hindi ko maintindihan ang kahangalan nito. Gayunpaman, ganoon din ang nangyayari sa bawat alchemist na sumusubok na makakuha ng alchemy flame, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bukod dito, narinig ko na kung mas mataas ang kakayahan ng isang tao, mas mahusay ang alchemy flame na makukuha nila. Nakamarka ba ang alchemy flames?
Naisip ni Yang Kai na may mas malalim na kahulugan ang mga salita ng Vice Hall Master. Siyempre. Nagtataka na tumingin sa kanya si Wu Xingqi, nagtataka kung bakit hindi alam ng isang heaven-grade alchemist ang ganoong karaniwang kaalaman. Tulad ng mga cultivator namin, ang alchemy flames ay nahahati sa mortal, earth, heaven, at spirit grades. Bagamat may iba't ibang grado, ang isang alchemy flame ay maaaring lunukan ang iba upang mapabuti ang sarili nito. Sa makatuwid, kahit na ang isa ay makakuha lamang ng mortal grade alchemy flame, ito ay lalago sa isang spirit grade alchemy flame hanggat mayroong sapat na pagsusumikap at pagkakataon. Bukod dito, ang mga kapangyarihan ng alchemy flame sa parehong ranggo ay maaaring magiba ng malaki. Mabuti, kung gusto mong malaman ang higit patungkol dito, maaari kang magtungo sa Records Hall kapag libre ka. Maraming mga libro tungkol sa alchemy flame sa loob. Maraming salamat sa iyong paggabay, Vice Hall Master Wu. Taos-puso siyang pinasalamatan ni Yang Kai, dahil wala siyang alam tungkol sa ganoong impormasyon bago ito. Siya nga pala, ang ibig mo bang sabihin ay mayroong spirit grade alchemy flame sa Divine Flame Cave? Oo. Tumango si Wu Xingqi. Ang alchemy flames na taglay ng mga elder sa mga henerasyon ay pawang spirit flames. Bago ang kanilang itinakda na oras ng kamatayan, susubukan nilang paghiwalayin ang spirit flames mula sa kanilang sariling mga katawan at ibalik ang mga ito sa Divine Flame Cave. Ang prosesong ito ay karaniwang nakakasira sa spirit flames, na nagiging sanhi ng mga ito upang bumalik sa heaven flames. Gayunpaman, ang ilan sa mga spirit flames ay nakaligtas pa rin sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo laban sa pag-iimbot ng spirit flame, pagkatapos ng lahat, sila ay napakalakas. Kung wala kang sapat na kapangyarihan upang tumugma, sa halip ay sasaktan mo ang iyong sarili. Naiintindihan ko. Gayunpaman, okay lang ba na pinagsama-sama ang napakaraming alchemy flames? Sinabi mo lang na maaaring lumunin ng alchemy flame ang iba para ay upgrade ang sarili. Umiling si Wu Xingqi. Ang alchemy flames na bumalik sa Divine Flame Cave ay lahat ay tinanim ng mga seal, kaya hindi nila lalamunan ang isa't isa. Kung hindi, matagal nang nawala ang kuweba. Nakita ko. Sa wakas ay naisip ito ni Yang Kai pagkatapos ng kanyang paliwanag, ngunit nag-aalala pa rin siyang nagtanong. Wala ba talaga akong kailangang ihanda? Ngayon lang, narinig kong sinabi ni Alchemist Wei na pinaghandaan niya ito sa loob ng 2 taon. Siya. Tumawa si Wu Xingqi. Iba siya. Gusto niyang makakuha ng partikular na alchemy flame mula sa Divine Flame Cave, kaya sinubukan niyang maghanda ng ilang pain sa nakalipas na 2 taon para tuksohin ang alchemy flame na iyon. Kung mayroon kang sariling target, natural na kailangan mong maghanda ng ilang bagay ng maaga. Gayunpaman, kung random ka lang nakakakuha, hindi mo kailangang gawin iyon. Noon napagtanto ni Yang Kai na siya ay nag-overthink sa mga bagay-bagay. Kasunod nito, sumagot siya. Kukuha lang ako ng isa ng random. May iba ka pa bang tanong? Kung hindi, maaari kang magtungo sa Divine Flame Cave ngayon. Umiling si Yang Kai. Kung gayon, sumama ka sa akin. Sabi ni Wu Xingqi, pagkatapos ay pinangunahan siya. Hindi tiyak kung ito ay may kinalaman kay Gao Zinpang o ang katotohanang hindi pamilyar si Yang Kai sa lugar na ito ay isinasaalang-alang, ngunit nang si Alchemist Wei ay tumungo sa Divine Flame Cave ngayon, si Wu Xingqi ay, di humantong ang paraan para sa kanya. Sa halip, si Yang Kai ay nagkaroon ng karangalan na tumanggap ng gayong pagtrato. Natural, kailangan siyang pasalamatan muli ni Yang Kai. Ang Divine Flame Cave ay hindi kalayuan, at may pasukan na patungo dito sa loob ng bulwagan. Pagdating nila, nakita ni Yang Kai na ang mga Blood Warriors na dinala ni Alchemist Wei ay nakatayo sa labas ng kuweba habang ang Alchemist mismo ay wala kahit saan. Malamang na pumasok siya sa kuweba. Itinuro ni Wu Xingqi ang unahan at ipinaliwanag. Iyan ang pasukan sa Divine Flame Cave. May rule sa sect na alchemist lang ang pwedeng pumasok sa lugar na ito, kaya kailangan kong huminto dito. Pwede ka na lang pumasok. Maraming salamat. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at nag-shuffle sa kuweba. Ang Divine Flame Cave ay matatagpuan sa ilalim ng lupa, at habang naglalakad si Yang Kai, inabot siya ng halos 1 oras bago bumaba sa ganap na kadiliman. Hindi ito ang uri ng kadiliman na dulot ng kakulangan ng liwanag, ngunit sa halip ay isang uri ng purong itim na kulay na hindi mailalarawan sa mga salita. Inilaan ni Yang Kai na hanapin si Alchemist Wei at obserbahan kung paano makakakuha ang huli ng alchemy flame, gayunpaman, wala siyang makita sa kadiliman, lalo pang hanapin si Alchemist Wei. Paglingon ni Yang Kai, nakita ni Yang Kai na may kaunting liwanag sa pasukan na nagsisilbing beacon kapag kailangan niyang umalis. Gayunpaman,
Ang ilaw ay pinaghigpitan sa isang radius na 3 metro sa isang nakakatakot na paraan. Tila talagang malabo ang Divine Flame Cave, kaya hindi nakakagulat na isa ito sa mga pundasyon ng Profound Pill Sect. Umiling si Yang Kai, nagpatuloy sa pagsulong. Sa dilim, hindi niya matukoy kung gaano kalayo na ang narating niya, kaya lumingon na lamang siya para tingnan ang liwanag sa pasukan para malaman na medyo malayo na ang narating niya. Sa pag-aakalang oras na para huminto, napaupo siya sa lupa habang nakakross ang mga paa. Sinabi ni Wu Xingqi na ang Divine Flame Cave ay isang espesyal na lugar at sa pagpasok, kailangan lang ng isang alchemist na maramdaman ang kanilang paligid upang hanapin ang alchemy flames na nababagay sa kanila. Hindi naiintindihan ni Yang Kai ang kahangalan nito, kaya nagagawa lang niya ang sinabi sa kanya. Matapos alisin ang laman ng kanyang isip, itinoon niya ang pansin sa kanyang paligid. Sa una ay wala siyang matukoy na espesyal, ngunit nang ilabas niya ang kanyang divine sense, napagtanto niya na nagsimulang lumitaw ang mga tuldok ng liwanag mula sa manipis na hangin. Natigilan siya sa nakita at muntik na siyang magising sa kanyang pagmumuni-muni na naging dahilan ng pagkislap ng mga ilaw. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inayos niya ang kanyang sarili, at naging matatag din ang mga ilaw. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Bagamat nakapikit ang kanyang mga mata dahil nararamdaman lamang niya ang kanyang paligid, parang nakikita niya talaga ang mga ilaw na iyon. Iba-iba ang tindi ng mga ilaw, tila mga kandilang may iba't ibang laki na nakasindi sa dilim. Bukod doon, ang mga ilaw ay patuloy na tumaas, at sa lalong madaling panahon, sila ay nagsimulang lumaki ng husto. Mula sa ilang tuldok ng liwanag, lumaki sila sa 12-dosenang hanggang mahigit 100. Sa di kalayuan, mas maraming ilaw ang biglang lumitaw. Ito ba ang alchemy flame sa Divine Flame Cave? Napaisip si Yang Kai habang sinisiyasat niya ang mga ilaw, sinusubukang matukoy ang kanilang mga grado sa pamamagitan ng paghuhusga sa tindi ng liwanag. Tulad ng sinabi ni Wu Xingqi, ang alchemy flames dito ay mula sa mortal grade hanggang sa spirit grade. Ang pinakamaliit na bilang ng pinakamaliwanag na ilaw ay dapat ang spirit flames, habang ang bahagyang mahina ay heaven flames, na sinusundan ng earth flames at pagkatapos ay ang pinakamahina na mortal flames. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang alchemy flames na ito ay dumating sa iba't ibang kulay, na nagpapaliwanag sa orihinal na madilim na kuweba. Habang manghang-mangha pa rin siya sa nakita, may biglang nangyari. Ang mga ilaw ng iba't ibang kulay ay nagsimulang sumugod patungo kay Yang Kai, na parabang sila ay iginuhit ng isang bagay. Sa isang kisap mata, napapaligiran siya ng hindi mabilang na alchemy flames. Natigilan si Yang Kai, hindi alam kung ano ang nangyayari. Martial Pick, Kabanata 4510. Kakaibang White Flame. Naramdaman ni Yang Kai na ang maliwanag na alchemy flames na ito ay nakapalibot sa kanya habang tumatalon sila sa kanya. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang nangyayari, mayroon siyang pakiramdam na kung gugustuhin niya, madali niyang makukuha ang alinman sa alchemy flames, ito man ay mortal flame o spirit flame. Ang pagtuklas na ito ay nagpakunot sa kanyang noo. Naalala niya na sinabi ni Wu Xingqi na mas mataas ang kakayahan ng isang tao, mas maganda ang alchemy flame na makukuha nila sa Divine Flame Cave. Naisip ni Yang Kai na kahit na siya ay isa lamang heaven-grade alchemist sa Divine Armament World, ang kanyang mga natamo sa alchemy daw ay higit na lumampas sa mga limitasyon ng mundo na ito. Hindi alintana kung ang mga alchemy flames na ito ay masigla, tila katutubo nilang napagtanto ang kanyang pagiging natatangi, kaya naman maagap silang lumapit sa kanya. Halos lahat ng alchemy flames sa Divine Flame Cave ay nagtipon sa paligid ni Yang Kai maliban sa isang partikular na apoy. Mayroong kumikislap na alchemy flame sa isang lugar na ilang daang metro ang layo mula sa Yang Kai. Itinuring niya na ito ay isang heaven flame sa pamamagitan ng paghusga mula sa liwanag nito, at maaari itong ituring na mas mahusay sa mga nasa heaven grade. Ang heaven flame sa paligid ni Yang Kai ay hindi maihahambing dito sa mga tuntunin ng ningning o kadalisayan. Naisip ni Yang Kai ang tungkol sa alchemist na si Wei, na naunang pumasok sa lugar, at naramdaman niya na ang huli ay naroon lamang dahil ang espesyal na heaven flame ay pinaghihigpitan niya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito iginuhit. Si Yang Kai ay hindi talaga nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyayari doon. Dahil pinaghandaan ito ni Alchemist Wei sa loob ng 2 taon, dapat ay mayroon siyang espesyal na pamamaraan para makuha ang heaven flame na gusto niya. Bukod dito, hindi interesado si Yang Kai sa heaven flames. Ang nakaakit sa kanya ay ang maliit na bilang ng spirit flames. Pinayuhan siya ni Wu Xingqi laban sa pagkuha ng spirit flame dahil wala siyang kapangyarihang tumugma, dahil iyon ay magdudulot sa kanya ng pinsala. Gayunpaman, ang payo na iyon ay naaangkop lamang sa karaniwang tao.
May kumpiyansa si Yang Kai na supulan ang isang spirit flame. Maaari pa rin siyang gumamit ng spirit flame kapag naging spirit grade alchemist siya sa hinaharap, at hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-upgrade o pagpapalit ng kanyang alchemy flame. Dahil dumating siya sa Divine Flame Cave, natural na kailangang makuha ni Yang Kai ang pinakamahusay. Pagkatapos magdesisyon, sinuri niya ang buhay na alchemy flame sa paligid niya at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang target. Ito ay isang alchemy flame na isa sa pinakamaliwanag sa lugar na ito. Kung hindi siya nagkakamali, ito ay dapat na isang spirit flame. Bukod dito, ang alchemy flame na ito ay nagbigay ng banayad na pakiramdam, na hindi katulad ng ilan sa mga hindi mapakali na apoy, kaya angkop itong gamitin para sa pagpino ng mga table tasks. Ang orange na spirit flame na ito ay orihinal na nasa outer ring, ngunit pagkatapos na magpadala ng signal si Yang Kai, dahan-dahan itong lumapit at hindi nagtagal ay nakarating sa isang lugar na 1 metro ang layo mula sa kanya. Habang umuusad ang spirit flame, ang iba pang alchemy flames ay proactive na tumabi na parang napagtanto nila kung gaano determinado si Yang Kai. Ang spirit flame ay nagpatuloy sa pagsulong, ngunit nang malapit na nitong marating si Yang Kai, bigla itong huminto. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang nangyayari, ngunit sa sumunod na sandali, ang lahat ng alchemy flames sa paligid niya ay tila nataranta, na tila may isang mabangis na hayop na paparating sa kanila. Sa isang kisap mata, naglaho sila at nagtago. Ang hindi mabilang na mga ilaw na nararamdaman ni Yang Kai ay agad na naglaho. Ang orihinal na makulay na mundo sa lalong madaling panahon ay nahulog sa ganap na kadiliman. Nagulat si Yang Kai, hindi niya alam kung ano ang ginawa niya na naging dahilan upang tumakas ang alchemy flames na iyon. Pagtingin sa paligid, nakita niya na ang alchemy flame na pinaghihigpitan ni Alchemist Wei ay tumitibok, gayunpaman, ang Alchemist Wei ay tila may paraan upang makontrol ito. Hindi malinaw na makita ni Yang Kai kung ano ang ginagawa ng kabilang partido, ngunit hindi nakatakas ang alchemy flame kahit gaano pa ito kahirap. Tila nakatali ito sa eksaktong lugar na iyon. Tila ilang sandali lang ay nakuha na ni Alchemist Wei ang apoy. Natauhan si Yang Kai at inisip kung ano ang ginagawa niya simula nang dumating siya sa lugar na ito, ngunit hindi niya akalaing may nagawa siyang mali. Gayunpaman, ang alchemy flames na nakapaligid sa kanya ay nawala ng ganoon na lamang. Maya-maya pa, nasulyapan niya ang isang liwanag na dahan-dahang lumilipad patungo sa kanya mula sa malayo. Ito ay isang puting apoy na hindi masyadong maliwanag. Ayon sa kanyang obserbasyon, itinuring niya na ito ay alchemy flame sa mortal grade. Gayunpaman, ang liwanag ay kahangahangang dalisay. Si Yang Kai ay hindi nakakita ng iba pang alchemy flame na may ganoong kadalisayan. Hindi nagtagal ay nakarating ang mortal flame kay Yang Kai at dumapo sa kanyang harapan, pagkatapos ay naging hindi kumikibo. Saglit na nagulat si Yang Kai habang siya ay napunit sa pagitan ng mga luha at pagtawa. Ano ang nangyayari? Nawala ang lahat ng alchemy flame, nag-iwan ng mortal flame. Isa na siyang heaven grade alchemist ngayon, kaya walang paraan na uminom siya ng mortal flame, na hindi makakatugon sa kanyang mga kinakailangan para sa paggawa ng mga table tasks. Matapos pagmasdan ng mortal flame saglit, napagpasyahan ni Yang Kai na bukod sa katotohanan na ang liwanag ay dalisay, walang espesyal tungkol dito. Kaya naman hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos, inalis niya ang laman ng kanyang isip at naramdaman ang kanyang paligid sa pagtatangkang ibalik sa kanya ang alchemy flames. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng kakaibang reaksyon mula sa maliit na puting mortal flame. Tulad ng isang makulat na bata, tumalon ito sa pangunawa ni Yang Kai upang makuha ang kanyang atensyon. Nang makitang hindi ito pinansin ni Yang Kai, nagsimulang umikot ang apoy sa paligid niya. Ilang sandali pa, bigla itong sumulpat patungo sa heaven flame na tinalian ni Alchemist Wei. Ang pagliko ng mga pangyayari sa wakas ay nakaakit ng atensyon ni Yang Kai. Naramdaman niya na ang heaven flame na nakagapos ni Alchemist Wei ay lalong nataranta habang ang alchemist ay bumulalas. Ang Alchemist Wei ay hindi nagtagal upang pag-isipan ang isyu, gayunpaman, habang ang mortal flame ay sumugod at agad na nilamon ang heaven flame gamit ang puting liwanag nito. Matapos tumira ang alikabok, ang liwanag na pag-aari ng heaven flame ay wala nang makita kahit saan. Ang puting alchemy flame ay hindi nagbago kahit kaunti habang ito ay yumayabong pabalik kay Yang Kai. Sa pag-abot sa kanya, ang apoy ay marahang umikot sa paligid na parang sinusubukan nitong magyabang. Si Yang Kai ay nabigla. Bagamat ito ang unang pagkakataon na napunta siya sa ganitong sitwasyon, halata sa kanya na ang heaven flames ay nilamon ng puting mortal flames na ito. Sinabi ni Wu Xingqi na ang lahat ng alchemy flames sa Divine Flame Cave ay tinanim ng mga seal, kaya walang paraan na sila ay lumunin ang isa't isa.
Ano ang nangyayari sa puting ilaw noon? Bukod dito, tanging ang alchemy flames na mas mataas ang grades ang makakalamon ng mga mas mababa ang grade. Paano nahulog ang isang mortal flame na lobo sa isang heaven flame? Sino ang sumisira sa apoy ko? Sino? Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Alchemist Wei sa buong kuweba. Nang hindi makatanggap ng sagot, sinabi ni Wei Cheng sa nakapikit na mga ngipin. Mabuti. Maliban na lang kung mananatili ka sa kuwebang ito magpakailanman, malalaman nitong si Wei kung sino ka maaga o huli. Hindi na ayos ang usaping ito. Pagkaraan ng ilang saglit na tahol pa ni Wei Cheng, narinig niyang kay ang mga yabag na papalayo sa malayo. May madilim na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai habang nakatingin siya sa puting liwanag na nasa harapan niya. Halos wala siyang nagawa, ngunit tila may nabuong sama ng loob sa pagitan nila ni Wei Cheng. Umaasa lang si Yang Kai na hindi lang siya ang tao sa kuweba sa sandaling ito, kung hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Matapos masaksihan kung paano nilamon ng puting ilaw ang Heaven Flame, napagtanto ni Yang Kai na iba ang puting apoy na ito kahit papaano. Ang karaniwang Mortal Flame ay hindi nagawa iyon. Higit pa rito, kahit gaano pa niya sinubukang maramdaman ang kanyang paligid, ang iba pang alchemy flames sa kuweba ay hindi tumugon sa kanya. Habang inaalala niya ang nakita niyang alchemy flames na tumakas, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Iyon, tila anuman ang iniisip niya, kailangan niyang kunin ang puting apoy na ito. Sa kabutihang palad, walang hindi inaasahang nangyari sa proseso. Sa sandaling ipahayag ni Yang Kai ang kanyang layunin, ang puting apoy ay lumipad patungo sa kanya at direktang naglaho sa kanyang katawan. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may bagong kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay hindi nakakapinsala sa kanya, ngunit kailangan niya ng ilang oras upang pinuhin at maging pamilyar dito bago niya talaga ito magamit. Naabot niya ang kanyang layunin sa pagpunta sa Divine Flame Cave. Bagamat isang Mortal Flame lang ang kinuha niya, itinuring ni Yang Kai na hindi ito basta-bastang ordinaryong Mortal Flame kung ihahambing sa kakaibang pag-uugali nito. Mukhang kailangan niyang magtungo sa Records Hall para malaman kung anong klaseng alchemy flame ang tinanggap niya. Tumayo siya, nag-shuffle siya patungo sa liwanag sa pasukan at hindi nagtagal ay umalis siya sa Divine Flame Cave. Pagkatapos, naglakad siya sa paikot-ikot na landas. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nakitang muli ni Yang Kai ang maliwanag na sikat ng araw, na nagmungkahi na sa wakas ay nakaalis na siya sa kuweba. Bago pa man siya makapag-adjust sa liwanag, may narinig siyang nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ikaw talaga. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita si Wei Cheng na nakatitig sa kanya. Ang mga Blood Warriors sa likod niya ay may maitim na ekspresyon din. Sa kabilang banda, si Wu Xingqi ay nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay habang nakatingin siya kay Yang Kai. Alam ng nalulungkot na si Yang Kai na hindi maiiwasan ang problema, ngunit nagkunwari pa rin siyang walang alam. Vice Master Wu, ito. Ipinaliwanag ni Wu Xingqi. Naaksidente si Alchemist Wei nang sinusubukan niyang kumuha ng alchemy flame sa kuweba. Tila hindi niya nagawang makamit ang kanyang layunin dahil siya ay nabalisa. Kaya, Alchemist Yang, gusto niyang malaman kung ano ang ginawa mo doon. Siyempre sinubukan kong kumuha ng alchemy flame sa kuweba. Ano pa bang magagawa ko? Sumimangot si Yang Kai. Hindi ako kumilos laban sa sino man o anuman. Bakit hindi mo tanungin ang ibang mga alchemist na nakapasok sa kuweba? Sinabi ni Wei Cheng sa nakapikit na mga ngipin. Tayong dalawa lang ang nasa kuweba. Walang ibang alchemist. Kung wala kang nagawa, hindi posibleng mabaygo ang way na ito. Malapit na akong magtagumpay. Umiling si Yang Kai. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo, Alchemist Wei. Sinusubukan ko lang kumuha ng alchemy flame para sa sarili ko. Gayunpaman, laking gulat ko nang may narinig akong sumisigaw kanina. Ikaw yata ang sumigaw. Isang walang humpay na Wei Cheng ang sumigaw. Tumigil ka sa paglalaro. Sino pa kaya kung hindi ikaw? Tinitigan siya ni Yang Kai at sumagot. Ito ang unang pagkakataon na magkita tayo, Alchemist Wei, at walang sama ng loob sa pagitan natin. Pareho tayong mga heaven-grade alchemist ng Profound Pilsec, kaya bakit ako kikilos laban sa iyo? Tumanggo si Wu Xingqi. Totoo iyan. Ano ba talaga ang nangyari, Alchemist Wei? Nakatingin pa rin si Wei Cheng kay Yang Kai, ngunit napagtanto niyang tama ang huli. Iyon ang unang pagkikita nila, at walang sama ng loob sa pagitan nila. Walang dahilan para madiscarrel ni Yang Kai ang kanyang mga plano. Gayunpaman, habang inaalala niya ang 2 taon na ginugol niya sa paghahanda at ang katotohanang malapit na siyang magtagumpay, hindi niya nagawang hayaan na lang na mawala ang isyu. Martial Pick, Kabanata 4511.
Martial Method Stage. Noon si Wei Cheng ay nagpakita ng madilim na ekspresyon at ikinwento ang nangyari sa Divine Flame Cave. Ayon sa kanya, maayos ang lahat sa simula, ngunit sa pinakakritikal na sandali na malapit na niyang makuha ang Heaven Flame, tila nabalisa ito. Pagkatapos pumipintig saglit, nawala ito. Bukod doon, may nakita ka pa bang iba? Tanong ni Yang Kai nang may pag-aalinlangan. Saglit na nagulat si Wei Cheng. Anong ibig mong sabihin? May nakita ka pa ba? Wala, nagtatanong lang ako. Sagot ni Yang Kai sa payak na paraan. Batay sa sinabi ni Wei Cheng, hindi niya nakita ang puting apoy na lumalamon sa Heaven Flame sa loob ng kuweba. Sa kanyang perception, ang Heaven Flame ay biglang nawala at hindi man lang niya nakita ang Alchemy Flames na may iba't ibang kulay na nagtitipon. Kung mayroon siya, nalantad na niya ito. Kakaiba iyon. Naisip ni Yang Kai. Ikinalulungkot ko na ang iyong pagtatangka upang makuha ang isang Heaven Flame ay nabigo, ngunit wala talaga akong alam tungkol dito, at wala akong dahilan para makialam sa iyong mga plano. Tinitigan siya ni Yang Kai sa prangka na paraan. Kahit na hindi mo sinasadya, ang bagay na ito ay dapat na may kinalaman sa iyo. Sabi ni Wei Cheng habang nakapikit ang mga ngipin. Halata na galit siya. Tutal, 2 taon na niyang pinaghahandaan ang sandaling ito, at nabigo ang kanyang pagtatangka sa huling sandali. Inaasahan na hindi siya makajet over. Isang naiinip na si Yang Kai ay tumingin sa kanya. Ano ang gusto mo, kung gayon? Para awayin ako. Bagamat may kinalaman sa kanya ang kabiguan ni Wei Cheng, hindi niya sinasadyang gawin iyon. Bukod dito, wala talaga siyang maamin, kaya maitatanggi lang ito ni Yang Kai. Nakapagtataka, nagningning ang mga mata ni Wei Cheng nang marinig iyon. Mabuti, ikaw ang nagsabi. Itong si Wei ang lalaban sayo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wu Xingqi. Mangyaring maging saksi para sa amin, Vice Hall Master Wu. Si Wu Xingqi ay mukhang nag-aalangan, na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay napabuntong hininga siya. Dahil pareho kayong gustong ayusin ang bagay sa paraang paraan, ang Wu na ito ay magsisilbing saksi. Gayunpaman, umaasa ako na kayong dalawa ay hindi lumampas sa dagat dahil kayo ay mula sa iisang sekta. Ikinuyom ni Wei Cheng ang kanyang kamao. Maraming salamat, Vice Hall Master Wu. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Yang Kai. Magkita tayo sa Martial Method Stage sa loob ng 3 araw. Nang matapos ang kanyang mga salita, ikinawin niya ang kanyang kamay at umalis kasama ang kanyang Blood Warriors. Inilagay ni Yang Kai ang kanyang kamay sa hilt ng True Void Sword nang biglang nawala ang kanyang aura. Gulat na gulat, tumingin siya sa paalis na figure ni Wei Cheng at nagtatakang nagtanong. Bakit siya aalis? Ipinaliwanag ni Wu Xingqi. Dahil naabot ang isang kasunduan, natural na kailangan niyang bumalik at maghanda. Isang walang magawang si Yang Kai ang nagtanong. Ano ang dapat ihanda kapag mag-aaway na lang kami? Isang nagulat na si Wu Xingqi ang tumitig sa kanya. Makikipag-away ka ba kay Alchemist Wei ng ganito? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Napanganga si Wu Xingqi sa kanya saglit bago hinampas ang sarili niyang noo. Nakalimutan ko na bago ka lang sa sect, kaya hindi ka pa pamilyar sa mga rules natin. Ang bagay ay, ang mga alchemist ay mahalagang kayamanan ng Profound Peel sect, kaya ang mga labanan sa pagitan ng mga alchemist ay iba sa mga laban ng iba pang mga cultivator. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Paki-enlighten me, Vice Hall Master Wu. Ipinaliwanag ni Wu Xingqi. Kadalasan, ang labanan sa pagitan ng mga alchemist ay nahahati sa 3 round. Ang mananalo ng 2 round ang siyang mananalo. Gayunpaman, ang unang 2 round ay walang kinalaman sa mga alchemist dahil ang kanilang mga bodyguard lamang ang pupunta sa entablado. Lalaban sila sa unang 2 round, at mas maganda kung may mananalo. Kung may draw, ang mga alchemist ay pupunta sa entablado. Gayunpaman, ang kompetisyon sa pagitan ng mga alchemist ay tungkol sa alchemy, hindi isang labanan. Sa ganoong paraan, masisiguro ang kaligtasan ng mga alchemist. Kahit na matalo ang isa sa kanila, hindi siya masasaktan. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sumagot si Yang Kai. Nakikita ko, hindi nakapagtataka na sinabi ni Wei Cheng na magkikita silang muli sa Martial Method Stage pagkatapos ng 3 araw. Noong una ay naisip ni Yang Kai na mag-aaway lang sila kaagad, at naisipan pa niyang gamitin ang kaunting lakas niya. Wala ka pang Blood Warriors, tama ba? Tinitigan siya ni Wu Xingqi sa isang alang-alang paraan. Bilang tugon, umiling si Yang Kai. Tumawa si Wu Xingqi. Mukhang kailangan mong magtungo sa Blood Warrior Hall, ngunit, titigil ako dito. Malalaman mo ang tungkol dito kapag nakarating ka na sa Blood Warrior Hall mamaya. Pakiramdam ni Yang Kai ay walang magawa nang bumalik siya mula sa Divine Flame Hall.
Ang kanyang paglalakbay sa kuweba ay nauwi sa pagkuha niya ng Mortal Flame at nakasalang kay Wei Cheng. Hindi rin sumagi sa isip niya na papayag siyang makipag-away sa kanya. Talagang hindi mahuhulaan ang buhay. Gayunpaman, hindi iyon nakaabala ni Yang Kai kahit kaunti dahil siya ay higit na nag-aalala tungkol sa uri ng Mortal Flame na kanyang nakuha. Bakit nagawa nitong lumunin ang isang Heaven Flame? Habang nasa isip niya, naglakad siya pababa ng bundok at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Second Pill Pavilion. Makalipas ang ilang sandali ay hindi pa rin niya mahanap ang taong gusto niyang makita. Akala niya ang katigasan ng ulo ng babaeng iyon ang tanging magandang punto niya. Sinabi niya na maghihintay siya para sa kanya, ngunit nawala siya pagkaraan ng ilang araw. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik sa tuktok, bigla niyang narinig si Huarong na tumatawag sa kanya sa madamdaming paraan. Alchemist Yang. Lumingon si Yang Kai at nakita ang babae sa recruitment stage. Habang sumisigaw siya, sumugod siya at hindi nagtagal ay nakarating siya kay Yang Kai. Sa same time na tingin, tinanong niya, "Narito ka ba para hanapin ako?" Matapos umatras ng ilang hakbang, tumanggo si Yang Kai. Oo, isang tuwang-tuwa na si Huarong ay nagtanong. Nagbago na ba ang iyong isip at nagpa siya na kunin ako bilang iyong bodyguard? Ang masayang ekspresyon ng babae ay nagulat kay Yang Kai habang nagtataka siya kung bakit siya tuwang-tuwa. Matapos sukatin ang kanyang mga salita, sumagot siya. Maaari kitang kunin bilang isang bodyguard, ngunit kailangan muna kitang bigyan ng pagsubok. Sabihin mo sa akin, hanggat ito ay maabot, gagawin ko ito para sa iyo. Paulit-ulit na tumanggo si Huarong. Sinuri siya ni Yang Kai habang nagdududa siya sa kanyang kakayahan na isagawa ang gawain. Gayunpaman, walang mas mabuting tao na gumawa ng trabahong ito sa puntong ito. Noong una ay gusto niyang hiramin si Gao Ming kay Gao Zinpang, ngunit ang huli ay wala pa sa Profound Pill Sect ngayon, kaya paano niya hiniram ang kanyang bodyguard? Gusto kong magtungo ka sa Void Spirit Sword Sect at ay escort ang 3 tao sa lugar na ito. Si Huarong ay nakikinig sa kanya, pagkatapos ay nagtanong siya. Iyon lang. Tumanggo si Yang Kai. Kaya mo ba? Nakangiting sagot ni Huarong. Huwag mo akong maliitin, Alchemist Yang. Maaari ko pang i-escort ang lahat mula sa Void Spirit Sword Sect sa lugar na ito, hindi pa banggitin ang 3 tao. Sige, ipaubaya ko na sa iyo. Pagbalik mo, kukunin kita bilang bodyguard, sabi ni Yang Kai habang nakapikit ang mga ngipin. Kailangan niyang ayusin ang isyo ng pagkuha ng kanyang medicine boy sa lalong madaling panahon dahil ang mga mula sa Profound Pill Sect ay binigyan lamang siya ng 1 buwan. Pagkatapos nito, kailangan niyang magsimulang magbigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Pill Pavilion. Kung wala siyang medicine boy na tutulong sa kanya noon, mapupuno siya ng trabaho. Kaya naman sumugod siya para hanapin muna si Huarong sa halip na pumunta sa Blood Warrior Hall. Pagkatapos kung bumalik kasama ang mga taong iyon, paano kita hahanapin? Inilibot ni Huarong ang kanyang tingin sa paligid. Hindi ako makakapasok sa Profound Pill Sect nang walang identity token. Talagang problema iyon. Nang handa nang sabihin ni Yang Kai na hihilingin niya sa isang tao na maghintay sa lugar na ito araw-araw, iminungkahi ni Huarong sa pagsasabing. Bakit hindi mo ako dalhin para magparehistro at kunin muna ang identity token para sa isang bodyguard? Sa ganoong paraan, direktang makapasok ako sa Profound Pill Sect pagbalik ko. Nang makitang tila nag-aalangan si Yang Kai, sinabi niya, "Pakitiwalaan mo ako, Alchemist Yang. Talagang tatapusin ko ang iyong gawain. Kung may nangyaring masama, pwede mo akong patayin." Dahil marami siyang sinabi, pinag-isipan ito ni Yang Kai at sumang-ayon dito. Hindi siya nagtagal upang dalhin si Huarong upang magparehistro. Gayunpaman, ang isang bodyguard na inupahan mula sa labas tulad ni Huarong ay kailangang dumaan sa pagsusuri at pag-verify ng Profound Pill Sect upang masuri ang kanyang background. Ito ay upang matiyak na hindi siya maglalagay ng banta sa alchemist na sinundan niya o sa sekta sa kabuuan. Makikilala na lang siya bilang bodyguard pagkatapos ng lahat. Hindi na kailangang mag-alala pa ni Yang Kai tungkol dito dahil may intelligence department ang Profound Pill Sect para harapin ang mga ganitong bagay. Nang makita niyang umalis si Huarong, may dala na itong pansamantalang identity token. Gamit ang token na ito, nagawa niyang bisitahin ang karamihan sa mga lugar sa Profound Pill Sect maliban sa pinakamahalagang lugar. Pagkaalis niya, nagtungo si Yang Kai sa Blood Warrior Hall para pumili ng 2 Blood Warriors. Dahil sinanay sila sa Profound Pill Sect, garantisado ang kanilang katapatan. Hindi rin kailangang magbayad ni Yang Kai para makuha sila. Noong una ay inakala niya na may hindi mabilang na malalakas na cultivator sa Blood Warrior Hall at madali niyang makukuha ang 2 8th grade o 9th grade Heaven Realm Masters, ngunit pagdating sa lugar na ito, napagtanto niya na siya ay masyadong walang muwang.
Mayroon talagang ilang Heaven Realm Masters sa Blood Warrior Hall, ngunit ang pinakamalakas ay nasa 3rd grade o 4th grade Heaven Realm lamang. Mas mahina pa sila kaysa kay Huarong, kaya naman nabigo siya. Noon niya napagtanto kung bakit tila nag-aalangan si Wu Xingqi sa pagbanggit sa Blood Warrior Hall. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito nakakagulat. Ang Profound Peel Sect ay isang malakas na dakilang puwersa, at hindi mahirap para sa kanila na alagaan ang Heaven Realm Masters. Gayunpaman, tumagal ng oras para lumago ang Heaven Realm Masters, at ang mga nasa mas matataas na grado ay pinili lahat ng iba pang Heaven Grade Alchemist. Ang mga Blood Warriors na naiwan ay natural na mas mahina. Paano lalaban si Yang Kai kay Wei Cheng sa mga Blood Warriors na ito? Bagamat wala siyang ideya tungkol sa paglilinang ng mga Blood Warriors ni Wei Cheng, malinaw na wala sila sa 3rd grade o 4th grade Heaven Realm. Noong una ay sinadya ni Yang Kai na pumili ng 2 Blood Warriors, ngunit nawala na siya ng interes. Gayunpaman, mataimtim na tumingin sa kanya ang Blood Warriors, na para bang handa silang gawin ang lahat para sa kanya kapag natanggap ang kanyang utos. Hindi nararapat kung hindi man lang siya pumili ng isa. Sa huli, isang Blood Warrior lang ang naibalik niya. Makalipas ang isang oras, naupo si Yang Kai sa isang upuan sa kanyang mansyon sa kuweba. May isang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang kalbo na ulo ay lumitaw na medyo may kintab maging sa mansyon ng kuweba. Ang lalaking ito ang nag-iisang dinala ni Yang Kai mula sa Blood Warrior Hall dahil medyo espesyal siya. Siya ay tunay na matipuno, at mga 2 buong ulo na mas matangkad kay Yang Kai noong siya ay nakatayo. Ang kanyang facial features ay mukhang mabangis at medyo kitang-kita siya kahit sa mga master sa Blood Warrior Hall. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi ang pinakamalakas dahil siya ay nasa 2nd grade Heaven Realm lamang. Ayon sa taong namamahala sa Blood Warrior Hall, mababa rin ang kanyang kakayahan at matagal na siyang nanatili sa hall. Ang iba pang Blood Warriors mula sa parehong batch ay nasa 6th grade o 7th grade, at napili na sila ng ibang Heaven Grade Alchemist. Siya na lang ang naiwan sa hall mula sa parehong batch. Martial Pick, Kabanata 4512, Yang Wei. Kung hindi siya pinili ni Yang Kai sa pagkakataong ito, ang taong ito ay mapapaalis sa Blood Warrior Hall sa loob ng 6 na buwan at magiging bantay sa ibang lugar. Ito ay kung paano natapos ang karamihan sa Blood Warriors. Kung tutusin, kakaunting bilang lang ng Blood Warriors ang pipiliin ng mga alchemist. Ang mga nasa Blood Warrior Hall na wala ng potensyal para sa paglaki ngunit hindi pa napili ay hindi papayagang manatili doon upang maubos ang mga mapagkukunan ng sect. Ang Profound Peel Sect ay mayroong maraming lugar na nangangailangan ng proteksyon ng Heaven Realm Masters kung tutusin. Ano ang iyong pangalan? Sinuri ni Yang Kai ang matipunong lalaki na lumuhad sa isang tuhod sa harap niya. Sumagot ang matipunong lalaki sa isang kahangahangang banayad na boses. Ang mga Blood Warriors sa Blood Warrior Hall ay walang mga pangalan. Kinakatawan kami ng mga code. Mangyaring bigyan ako ng isang pangalan, Master. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Wala kang pangalan. Pagkatapos ay pinag-isipan niya ito. Kung ganoon, bakit hindi mo kunin ang apelyido ko? Dahil maganda ang pangangatawan mo, tatawagan kitang Yang Dazuang. Salamat, Master. Naikuyom ni Yang Dazuang ang kanyang kamao ng malakas. Hinihila ko lang ang paa mo. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Yang Wei. Ang pangalan mo ay Yang Wei. Oo, magalang na sagot ni Yang Wei. Maayos siya sa anumang pangalan na ibinigay sa kanya ni Yang Kai, na walang anumang reklamo. Alam mo ba kung bakit kita pinili sa napakaraming tao sa Blood Warrior Hall? Tinitigan siya ni Yang Kai at nagtanong. Umiling si Yang Wei. Wala akong ideya. Dapat may sarili kang pagsasaalang-alang, Master. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Tama, ngunit ang pangunahing dahilan ay mukha kang mabangis. Ngumiti si Yang Wei na madaling makapagpatahimik sa mga umiiyak na bata. Hindi ko alam kung anong secret art ang nililinang ninyong lahat sa Blood Warrior Hall, pero halatang hindi nararapat na ilabas ang inyong potensyal. Ang iyong katawan ay matibay, at ang iyong sigla ay sapat, kaya dapat nilinang mo ang isang body tempering secret art. Ang 2nd grade Heaven Realm ay tiyak na hindi mo limitasyon. Mayroon akong secret art na pinangalan ng Supreme Tyrant Body Art na maaari kong ituro sa iyo. Dapat mong linangin ito ng seryoso. Si Yang Wei ay hindi talaga isang matalinong tao, kaya ang isang simpleng secret art tulad ng Supreme Tyrant Body Art ay nababagay sa kanya. Gayunpaman, ito ay orihinal na isang Emperor Grade secret art, kaya kailangang baguhin at limitahan ito ni Yang Kai ng husto bago ito ituro sa kanya. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 4 na oras. Ang tunay na dahilan kung bakit pinili ni Yang Kai si Yang Wei ay dahil sinusubukan niyang magsagawa ng isang eksperimento.
Kahit na kaya niyang linangin ang Heaven Devouring Battle Law sa Divine Armament World, hindi siya sigurado kung magagamit niya ang iba pang secret arts na mayroon siya sa mundong ito. Iyon ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang small source world, at kung mas marami siyang pagkakataon na makapasok sa iba pang small source world sa hinaharap, gusto niyang mangalap ng higit pang impormasyon ngayon. Kung matagumpay ang kanyang eksperimento, magkakaroon siya ng bagong katulong. Kahit na nabigo ang eksperimento, hindi ito magiging mahalaga. Kapag nilinang mo ang Supreme Tyrant Body Art, kakailanganin mo rin ng ilang table tasks para tulungan ka. Ipapasa ko sa iyo ang mga kinakailangan sa hinaharap. Linangin mo lang ito sa iyong sarili sa ngayon. May laban ako sa isang tao sa loob ng 3 araw, at kakailanganin kitang umakyat sa entablado sa oras na iyon. Nang marinig iyon, kinuyam ni Yang Wei ang kanyang kamao. Susunod ako sa anumang utos mo sa akin, Master. Pagkatapos sabihin kay Yang Wei na pumili ng kwarto sa cave mansion at manirahan, nag-iisang lumabas si Yang Kai at nagtanong ng direksyon sa isang tao, pagkatapos ay tumungo sa records hall. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa records hall ay para malaman kung anong uri ng mortal flame ang nakuha niya mula sa Divine Flame Cave. Maraming mga sinaunang aklat sa records hall, na nahahati sa panlabas na bulwagan at panloob na bulwagan. Ang panlabas na bulwagan ay bukas para sa lahat ng mga alchemist sa Profound Peel Sect, at ang lahat ng mga libro ay libre para sa kanila upang mag-browse. Gayunpaman, kung gusto nilang pumasok sa panloob na bulwagan, kailangan nilang magbayad ng ilang kontribusyon ng sect. May ideya si Yang Kai tungkol sa kung ano ang mga kontribusyon na puntos, ngunit wala siyang ideya kung paano makukuha ang mga ito. Pagkatapos magtanong sa paligid tungkol sa mga kontribusyon ng sect, napagtanto niya na siya ay karaniwang tama at na ang mga ito ay tunay na magagandang bagay. Sa Profound Peel Sect, hanggat ang isa ay may sapat na kontribusyon na puntos, maaaring ipagpalit ng isa ang mga ito sa anumang gusto nila, kabilang ang recipe ng tableta para sa 100 Revolutions Clear Heart Peel. Ang pagtuklas na ito ay lubos na nagpasigla kay Yang Kai. Sa una ay nag-aalala pa rin siya tungkol sa kung paano makuha ang recipe ng tableta para sa 100 Revolutions Clear Heart Peel pagkatapos niyang pumasok sa sect, ngunit lumabas na kailangan lang niyang makakuha ng sapat na kontribusyon na puntos. Mayroong maraming mga paraan upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Isa sa mga paraan ay ang pagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Peel Pavilion. Bagamat hindi ito marami, ang halaga ay lalago sa isang nakakagulat na bilang sa paglipas ng panahon. Ang isa ay maaari ring makakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang mga gawain na itinalaga ng sekta. Dahil si Yang Kai ay bagong dating, natural na wala siyang anumang kontribusyon na puntos, gayunpaman, ngayong nalaman na niya ang tungkol sa mga ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng peel recipe ng 100 Revolutions Clear Heart Peel sa hinaharap. Pagkatapos magbasa-basa ng maraming libro sa panlabas na bulwagan ng records hall sa loob ng kalahating araw, hindi pa rin mahanap ni Yang Kai ang anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa puting apoy na nakuha niya. Ang isang libro sa Alchemy Flames ay nagtala ng maraming mortal flames na nagbahagi ng maraming pagkakatulad sa puting apoy, ngunit hindi nito ipinaliwanag kung bakit madaling lumunin ng puting apoy ang isang heaven flame. Kung ganoon, makakabalik lang siya sa kanyang tirahan. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Yang Kai sa kanyang silid at nakatuon sa pagpino sa puting apoy na nakuha niya mula sa Divine Flame Cave. Ang puting apoy ay nagbigay ng banayad na pakiramdam, na parang hindi ito malakas. Higit pa rito, madaling pinuhin ang apoy, kaya inabot lang siya ng 2 araw para talaga makumplito ang pagpipino. Sa ikatlong araw, may narinig na tumatawag sa kanya mula sa labas ng mansyon ng kuweba. Nag-walkout si Yang Kai at napagtanto na isa itong Heaven Realm Master na hindi pa niya nakilala. Naikuyom ng Heaven Realm Master ang kanyang kamao at nagtanong, "Ikaw ba si Alchemist Yang?" Tumanggo si Yang Kai. "Oo, sino ka?" Sumagot ang Heaven Realm Master. "Ako ay mula sa Divine Flame Hall. Sinabihan ako ng Vice Hall Master na pumunta at imbitahan kang pumunta sa Martial Method Stage. Oras na para sa laban." Kumunat ang noo ni Yang Kai. Pinipino niya ang puting apoy sa nakalipas na 2 araw, kaya nawalan siya ng malay. Kung si Wu Xingqi ay hindi nagpadala ng isang tao, malamang na hindi siya makalaban kay Wei Cheng. Pakiramdam ni Yang Kai ay walang magawa, ngunit dahil napagkasundoan na ito, hindi niya balak umatras. Dahil dito, sumigaw siya pabalik sa mansyon ng kuweba. Hindi nagtagal, isang mabangis na Yang Wei ang lumabas. Hindi tulad ng ilang araw na nakalipas, si Yang Wei ngayon ay lumitaw na mas mabagsik. Nang lumabas siya ng cave mansion, mukha siyang isang sinaunang ominous beast, na naging sanhi ng pagkontrata ng mga balintataw ng Heaven Realm Master. "Sir,
Kinuyam ni Yang Wei ang kanyang kamao at bumati sa magalang na boses. Pinag-aralan siya ni Yang Kai at tumanggo. Maganda ang pag-unlad mo. Ilang araw na ang nakalipas, wala si Yang Wei ng kanyang kasalukuyang mabangis na aura. Ang katotohanan na siya ay dumaan sa gayong matinding pagbabago ay walang alinlangan na salamat sa Supreme Tyrant Body Art. Ang pinaikling bersyon na ito ng body tempering secret art na itinuro sa kanya ni Yang Mei ay tila ganap na tumugma kay Yang Wei, kaya inaasahan ni Yang Kai na ang huli ay magkakaroon ng ilang seryosong tagumpay dito sa hinaharap. Maraming salamat sa iyong gabay, Master. Mukhang nasa sabik din si Yang Wei. Siya ay nanatili sa Blood Warrior Hall sa loob ng ilang taon. Mula noong siya ay umakyat sa Heaven Realm, ang pag-unlad sa kanyang paglilinang ay medyo mabagal. Noong una ay naisip niya na ito lang ang makakamit niya sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na hindi lamang siya ilalabas sa Blood Warrior Hall, ngunit magkakaroon din siya ng napakalalim na secret art. Habang nililinang ang Supreme Tyrant Body Art, malinaw niyang nararamdaman na may hindi mauubos na pinagmumulan ng enerhiya na makukuha niya, na isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan sa nakaraan. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Yang Kai. Ngumisi si Yang Wei. Masarap ang pakiramdam ko. May gana akong lumaban sa sinuman. Napangiti si Yang Kai. Malapit ka nang magkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang Heaven Realm Master, na ang mukha ay kumaibot. Pakiusap, pangunahan mo kami. Ang Heaven Realm Master ay nagmamadaling inilahad ang kanyang kamay. Pakiusap sumama ka sa akin, Alchemist Yang. Ang martial method stage ay matatagpuan sa isang spirit peak kung saan mayroong isang napaka-flat na plataporma, na tila ito ay inukit ng isang napakalaking talam. Sa kasalukuyan, ang entablado ay napapaligiran ng maraming tao. Kung mayroong anumang sama ng loob sa pagitan ng mga alchemist ng Profound Peel Sect, pupunta sila sa lugar na ito at aayusin ito. Gayunpaman, ang mga ganitong pangyayari ay bihira. Sa makatuwid, pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa pagtatalo sa pagitan nina Wei Cheng at Yang Kai, maraming alchemist na wala ng magandang gawin ang dumating upang panoorin ang magandang palabas. Dumating sina Yang Kai at Yang Wei sa martial method stage kasama ang Heaven Realm Master. Ang lugar na ito ay puno na ng mga tao. Sa paligid ng entablado ay nakatayo ang maraming alchemist na nagdala ng kanilang mga bodyguard. Ang ilan sa kanila ay nagtipon-tipon at nagkwentuhan, pinag-uusapan ang dahilan ng away. Si Wei Cheng ay nakaupo sa isang upuan sa isang gilid ng entablado, at ang kanyang mga bodyguard ay nakatayo sa likuran niya, bakas sa kanyang mukha ang pagkainip. Isang walang magawang wuzing chi mula sa Divine Flame Hall ang naghihintay sa entablado. Sa totoo lang, hindi siya papayag na makialam sa bagay na ito. Bagamat isa siyang Spirit Realm Master, ang Profound Peel Sect ay isang puwersang nakatuon sa alchemy. Hindi nararapat para sa kanya na sumabak sa alitan sa pagitan ng dalawang alchemist. Gayunpaman, dahil siya ay naimbitahan na maging saksi, wala siyang pagpipilian kundi ang lumapit. Nang dumating si Yang Kai, agad niyang nakuha ang atensyon ng maraming alchemist. Bagamat ilang araw pa lang mula noong sumali si Yang Kai sa sect, mabilis na kumalat ang balita na may bagong Heaven Grade Alchemist. Maraming tao ang inaasahan na mausisa tungkol sa bagong Heaven Grade Alchemist na ito. Higit pa rito, sa kabila ng pagiging bagong dating, si Yang Kai ay nakabuo na ng ilang sama ng loob kay Wei Cheng, at kailangan nilang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa martial method stage. Nang sa wakas ay nakita na nila si Yang Kai, marami sa kanila ang napabulalas at napabuntong hininga. Iyon ay dahil mukhang talagang bata si Yang Kai. Siya ay tila mga 17 o 18 taong gulang sa karamihan, ngunit isa na siyang Heaven Grade Alchemist. Siya lang ang Heaven Grade Alchemist sa buong Profound Peel Sect na ganito kabata. Noong kaedad niya ang mga taong ito, karamihan sa kanila ay nasa mortal grade pa. Namutla ang kanilang mga nagawa kung ikukumpara sa binatang ito. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang binatang ito ay magiging isang mahalagang figure sa hinaharap. Sa isang gilid ng entablado, si Wei Cheng ay nagpakita ng magkasalungat na ekspresyon. Talagang nagalit siya sa labas ng Divine Flame Hall noong isang araw, kaya naman sineseryoso niya ang mga salita ni Yang Kai kahit na hindi naman talaga sinasadya ng huli. Gayunpaman, dahil pumayag sila sa laban, natural na kailangan niyang tingnan ang background ni Yang Kai. Nang malaman ang higit pa tungkol sa binata, napatulala si Wei Cheng. Iyon ay dahil si Yang Kai ay isang Heaven Grade Alchemist na 18 taong gulang lamang, at malamang na siya ay magiging isang Spirit Grade Alchemist sa hinaharap. Kahit sino ay magnanais na magkaroon ng magandang relasyon sa gayong tao sa halip na saktan siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating sa isang punto na hindi na maaaring bumalik. Ang laban ay dapat magpatuloy. Pagkatapos ng lahat,
Si Wei Cheng ay isang heaven-grade alchemist, kaya hindi niya mapahiya ang kanyang sarili. Higit pa rito, hindi tiyak kung si Yang Kai ay talagang maaaring maging isang spirit-grade alchemist. Si Wei Cheng ay nagkaroon din ng potensyal na maging isang spirit-grade alchemist sa hinaharap, kung kaya't kahit bahagyang pinagsisihan niya ito ay mas nabaliw siya sa katotohanang nasira ang kanyang plano na 2 taon nang ginagawa. Kung hindi dahil sa aksidente ilang araw na ang nakalipas, maaari siyang makakuha ng napakahusay na Heaven Flame, na makakatulong sa kanya na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy at dagdagan ang kanyang pagkakataong umakyat sa spirit grade. Matapos akayin si Yang Kai sa entablado, itinaas ng Heaven Realm Master ang kanyang kamao kay Wu Xingqi. Narito si Alchemist Yang, Vice Hall Master. Tumanggo si Wu Xingqi. Mabuti, maaari ka nang umalis.